Tila umaayon ng lahat para kay Seryo at Seiko dahil sunod-sunod na magagandang pangyayari ang nangyayari sa kanilang buhay. Matapos tuluyang mawala sa kanilang landas si Mr. Chow at Elias at si Ursula at ang daddy naman itong sumunod na nahuli ng mga pulis. They discovered that Seryo's mother died not from illness but from gradual poisoning caused by the drugs Ursula gave her. The Reynoso and Valdez families are close friends, which is why Ursula is also close to Seryo's mom. Ursula took advantage of the woman's kindness because her plan was to get her wealth. Even her being a kidney donor, the grudge was just a show to win the old man's heart. Nagpapasalamat si Seryo sa taong nagpadala sa kanya ng mga ebidensyang yon. Hindi niya kilala kung sino may gawa nito pero malakas ang kutob niyang yun ang doktor na kasabwat ni Ursula sa lahat. Marahil ay nakonsensya na ito sa mga maling nagawa, kaya makalipas ang ilang taon na pagtatago ay gusto na nitong itama ang mga pagkakamali. Sa ngayon ay nakakulong ng mag-ama at nag-umpisa na rin ang paglilitis sa kaso. Si Kyoto ang nagpresentang tumayong abogado ng mga Reynoso laban sa mag-amang Valdez at alam ni Seryo na mananalo sila sa kasong yun. Aside from the strong evidence against the Valdez, his soon-to-be brother-in-law is also a very good lawyer. At dahil sa nangyari sa Valdez family, tuluyang nabawi ni Seryo ang shares ng mga to sa kanilang kumpanya. Siya na muli ang namamahala ng Reynoso Group at tumatayong Chief Executive Officer at si Alex naman bilang Chief Operating Officer. Nag-decide din si Seryo na pag-isahin ng Reynoso Group at Grayson Construction nang sa gayon ay mas magiging malakas ang kanilang kumpanya. Nag-usap naman sila ng masinsinan ni Seiko at nagdesisyon sila na muling ituloy ang construction ng K-Fashion Company. Gusto niyang hayaan ng nobya na gawin ang gusto nito dahil alam niyang yun ang pangarap nito noon pa man. Samantala nang malaman ni Alex ang promotion ay halos hindi siya makapaniwala. Mataas na posisyon ang pagiging COO dahil pumapangalawa ito sa CEO. Kaya ganun na lang ang pagkagulat niya na sabihin ng kanyang boss na ibibigay sa kanyang trabahong yun. Gayunpaman, magandang balita yun para kay Alex dahil mas magiging maalawan ang buhay ng kanyang mga magulang at kapatid na umaasa sa kanya. Mapag-aaral na rin niya sa magandang university. Ang kanyang mga kapatid na magkokolehiyo na sa darating na school year. Thank you very much, Sir Grudge. Sir Seryo, makakaasa kayong gagawin ko lahat ng makakaya ko para magampanan ng trabahong ito. Taus-pusong pasasalamat ni Alex sa kanyang mga boss. You don't have to thank me, Mr. Noriega, because you deserve that position. Naging loyal ka sa kumpanya at ginampanan mong trabaho mo, na higit pa sa inaasahan namin sa'yo. Wika naman ni Kennedy sa kausap. Also, you're trustworthy person, Alex. That is why I give you that position. Sagot naman ni Seryo. Upon hearing this, Alex bowed to them as a sign of respect and gratitude. You can rest assured that I will not break your trust in me, Sir Seryo. Ani Alex na hindi maitago ang kasiyahan. Maagang nag-out si Seiko sa trabaho dahil nakatanggap siya ng text message mula kay Seryo na meron silang dinner date kasama ang dalawang bata. Nagbilin pa ang kanyang nobyo na mag-aayos at magbihis ng maganda dahil meron daw itong surprise para sa kanya. Seryo has been resting at the mansion for a month and according to Victor, his health is improving. And thinking that his friend was bored, he allowed him to go out and have fun, but only in moderation. Bawal pa kay Seryo ang uminom ng alak, magpagod at maparasa sa gawing mabibigat. Pinag-iingat din ni Victor na hindi mauntog ang ulo nito dahil delikado yun para dito. Nag-decide si Seiko na dumaan sa salon para magpaayos ng buhok at makeup. Isang royal blue off-shoulder dress ang napili niyang suotin para sa gabing iyon. Nagpahatid na lang si Seiko sa kanilang driver sa Imperial Hotel dahil ang sabi ni Seryo hindi raw siya nito masusundo. Wala namang problema yon kay Seiko kaya bago pa ang oras na kanilang usapan ay nagpahatid na siya patungo doon. Subalit pagdating doon nagtaka si Seiko dahil isang security personnel ang sumalubong sa kanya at sinabing nasa banquet hall si Seryo at naghihintay. Although confused,
Seiko just followed their instructions. But when she arrived at the venue, she frowned when she saw that the floor-to-ceiling wooden door of the banquet hall was closed. Ano bang nangyayari? Sir, may problema ba? Kinakabahang tanong ni Seiko sa security personnel. Wait lang po ma'am, maghintay pa po tayo ng ilang minuto. Sa halip isagot ng lalaki sabay ayos ng earpiece nito na nagsisilbing komunikasyon ito sa ibang kasamahan. Seiko had no choice but to wait as he said, but she didn't really understand why she was so nervous at that moment. Sabi ni Sergio ay may surprise ito sa kanya. Ano naman kaya yun? Meanwhile, while waiting for the signal for Seiko's arrival, Sergio feels extremely nervous. Pakiramdam niya ikakasal na siya samantalang engagement party pa lang ang mangyayari ng gabing iyon. Alex, maayos na bang lahat? Ang mga guest, nandito na bang lahat? Ang mga reporters, I want it to be broadcast live on television and all live streaming apps. Kabadong wika ni Sergio sa katabing si Alex. All set na sir. Naghihintay na lang ang mga reporters sa pagdating ni Miss Seiko. Mabilis na sagot naman ni Alex. Chill lang bro, engagement party pa lang ito. Baka sa wedding day nyo ay mag-passed out ka na. Pagbibirong sabi ni Victor habang nakatingin kay Sergio na bakas ang kaba sa muka. That is why you're here bro. When he faints, you can rescue him right away. Nagbibirong segunda naman ni Kial na kakalabas lang sa eksena. If it weren't for Sergio's engagement party, he wouldn't have returned to the Philippines. He's too busy managing their business in Europe. You two shut up, duro ni Sergio sa dalawang kaibigan. You won't understand me because you haven't experienced falling in love, said Sergio, adjusting the necktie of his black executive suit. Sergio was very handsome that night and almost every woman present at the party had eyes full of admiration as they look at the handsome young man. Naiinggit ang mga to sa kung sino man ang babaeng pakakasalan ni Sergio Reynoso dahil bukod sa gwapo isa ito sa pinakabatang bilyonaryo sa Pilipinas. Maya-may nakatanggap ng tawag si Alex mula sa security personnel na nakatalagang magbantay sa pagdating ni Seiko. At nang malamang naroon ng babae ay kaagad niya sinabi ito sa kanyang boss. Sir Sergio, nasa labas na po si Miss Seiko. Sa narinig ay mas naging triple pa yata ang kabang nararamdaman niya ng mga oras na yon. Okay, I'll pick her up. Ikaw nang bahala sa lahat, dagdag pa ni Sergio sa kausap. Good luck Sir Sergio, sabi pa ni Alex. Good luck bro, ani Victor habang nakangiti. Good luck, si Kial na nakangisi. Hindi na pinansin pa ni Sergio mga ito saka nagtuloy-tuloy sa patungo sa malaking pinto ng banquet hall. Nagsisunuran naman ang mga reporters. Nang makita siya kaya bago siya tuluyang lumabas ay hinarap niya ang mga ito. Ladies and gentlemen, the woman you'll meet today is none other than the woman I will marry. Ngumiti ng matamis si Sergio sa harap na nakikislapang mga kamera bago binuksan ang nakasarang pinto. At ngayon na lang ang pagkagulat at pagtataka ni Seiko na sumalubong sa kanyang nagkakagulong reporters. Nakakasilaw din ang flash ng mga kamera nito na walang tigil sa pagkuha ng pictures. Seiko almost fell over as the media anchors and reporters rushed to approach her for an interview. Luckily, Sergio quickly grabbed her by the waist and pulled her closer. Are you Seiko Inoue, right? The CEO of K-Fashion? Tanong ng babaeng reporter. Miss Inoue, paano kayo nagkakilala ni Mr. Reynoso? Tanong naman ng isa pa. How long have you and Mr. Reynoso been in a relationship, Miss Inoue? Miss Inoue, anak ba ninyo ni Mr. Reynoso? Ang kambal? Sunod-sunod ang tanong na yon ng mga reporters kay Seiko habang panay ang kuha ng footage at pictures. Ang buong akala niya ay dinner date lang ang ganap ng gabing iyon pero bakit napakarami naman yatang tao sa loob ng banquet hall at meron pang taga-media? Ano bang nangyayari? Because Seiko couldn't understand what was happening, she secretly clung to the hem of Sergio's tuxedo and looked at him as if asking for a help. Kaagad namang naintindihan ni Sergio yung ibig sabihin ng nobya kaya siya nang humarap sa mga reporters at sumagot sa mga tanong nito. I'll answer your questions. You see, my fiancé isn't used to crowds, Sergio said with a smile, then tightly clasped Seiko's hand. Naginit ang pisngi ni Seiko nang marinig ang salitang fiancé mula sa bibig ng lalaki. Ipapaalam ba nito sa ibang tao
ang tungkol sa kanilang relasyon. First of all, I would like to thank you all for accepting my invitation tonight. Formal na pasalamat ni Camille sa mga bisitang naroon. And about your question, she's my fiancé, Seiko Inoue, and yes, she's the CEO of OK Passion. And we met 8 years ago because of Lola Soledad, my grandmother. And yes, those very handsome and beautiful twins are our children. They are 7 years old. Sagot ni Seryo sa mga katanungan ng mga to. Why did you decide to introduce your fiancé to the public now, Mr. Reynoso? Tanong ng lalaking reporter. Your wife is very beautiful and successful in the fashion industry in Japan. You also have cute twins. Why did you keep them a secret for 8 years, Mr. Reynoso? Usisa naman ng isa pa. Bakit ngayon nyo lang naisipang magpakasal, Mr. Reynoso? Dagdag pa ng isa. Bago sumagot at binalingan ni Seryo si Seiko na noon ay alam niyang nahihiya. Hindi ito makatingin na napakaraming taong nasa harapan nila. Pero dahil ayaw niya makaramdam to ng kaba o pagkailang, ay nilapat niyang bibig sa tenga nito at masuyang bumulong. Napakaganda mo, kaya hindi ka dapat mahiya sa kanila. For me, ikaw ang pinakamagandang babae ngayong gabi. Malambing na saad ni Seryo sabay mahinang pisil ng palad niyang hawak nito. Dahil sa sinabi ng fiancé, bahagyang nabawasan ng kaba at pagkailang na nararamdaman ni Seiko. Taas no siyang humarap sa mga ito ng bahagyang nakangiti. Nang makita naman yun ni Seryo, pasimple siyang ngumiti sa kamuling humarap sa mga reporters. Well, we were separated for 8 years because of misunderstandings. She was pregnant at the time but suddenly disappeared like the wind and left no trace. Nagsisisi ako sa nangyari kaya hindi ako tumigil na maghintay sa pagbabalik niya. And because of fate, we met again and decided to get married. Mahabat puno ng pagmamahal na sagot ni Seryo sa mga to. Baka sa matinding paghangat mukha ng mga naruroon nang marinig ang confession ni Seryo, lalong-lalo na mga kababaihan. For them, Seryo are the type of man everyone dreams of. By the way everyone, I'd like to introduce my twins, Keisuke and Kiyomi, the future heir of Reynoso Group. Wika pa ni Seryo na makitang papalapit ang kanyang daddy kasamang 2 anak. Nagpalakpakan na lahat ng naroon at kanya-kanyang papuri ang mga to nang makita ang 2 paslit na napaka-cute sa suot ng mga itong white tuxedo para kay Keisuke at pink princess gown para kay Kiyomi. No wonder na napakaganda at napakagwapo ng mga batang ito. Manang-mana sa inyong dalawa. Papuri pa ng isa sa mga bisita habang matamis na nakangiti. Samantala, dahil live ang nangyayaring yon sa engagement party ni Seryo at Seiko, kaya napakaraming nakakapanood noon sa buong Pilipinas. Isa na nga dito si Seichi na nasa hospital pa at nagpapagaling. Dahil nagkausap sila ni Seryo at nagkaayos, siya kaya maging ay sinabihan nito sa surprise engagement party para kay Seiko. At habang pinapanood niyang kaganapang iyon sa kanyang phone, ay nakangiti siya. Masaya siya para kay Seiko dahil sa wakas ay kakasal na to sa taong totoong minamahal nito. Maging si Fedra na kasalukuyan sa mansyon, kasama si Lola Soledad ay kapwa nanunood sa malaking flat screen TV. Magkasundo ng maglola dahil simula nung nag-volunteer si Fedra sa Heart Foundation ay unti-unti siya nagbago. Naging mature ang kanyang pag-iisip at mas naging seryoso ng pagdating sa kanyang buhay. Sa ngayon ipinagpapatuloy niyang pagiging volunteer sa foundation at masaya siyang ginagawa niya yon. Tungkol naman sa kanyang kuya Seryo at Seiko, masaya siya para sa dalawa dahil pagkatapos ng napakaraming pinagdaanan ng mga to ay ito pa rin ang nagkatuluyan sa huli. What a roller coaster love story. Si Lola Soledad at Nanay Delia ay napakasaya rin para sa kanyang mga apo. Sinasabi na nga ba niya na simulat sa pool, alam niyang si Camille ang babaeng makakapagpabago sa kanyang apo. At kung mamamatay man siya ngayon ay masasabi niya sa wakas ay payapa na siyang mahihimlay dahil nagawa niyang isaayos ang buhay na nag-iisa at pinakamamahal niyang apo. Samantalang maging ang mga dating katrabaho ni Seiko sa Debonair na si Miss Diana, Miss Patricia na dating nobyo ni Benjamin, ang kapwa-intern niya noon na si Cynthia, si Miss Alicia na dating directress ng Debonair at nakaalitan ni Seiko at ang iba pa ay hindi makapaniwala sa napapanood. Hindi nila akalain na naging matagumpay si Seiko sa buhay at magiging asawa pa ng isa sa pinakamayamang businessman sa Luzon. Lalong-lalo na si Miss Alicia na kinamumuhian si Seiko dahil may gusto ito kay Seryo noon. Ngayon ay punong-puno ng inggit ang mababasa sa kanyang mukha habang nakatingin sa screen ng laptop. Gayon din ang pagkagulat sa mukha ni Travis habang nanonood ng live streaming sa kanyang cellphone. Aminin niyang umasa siya na may feelings din para sa kanya si Camille
noon pero pinigil din niyang nararamdaman niyang mapansin niya na may iba itong nagugustuhan. Masayang-masaya siya para kay Seiko dahil naging matagumpay ito sa landas na pinilit ngayon ay meron ng masayang pamilya. Isa sa mga nakapanood ng broadcast na yon sa TV ay si Benjamin na noon ay walang mabasang expression sa muka. Pinagsisisihan niya na kinalaban niya si Sergio Reynoso. Hindi sana nito pinautos na baliin ang kanyang mga binti at kamay. Ngayon tuloy ay nakatali na lang siya sa wheelchair at hindi na muling nakakalakad pa na mag-isa. Samantalang si Ursula, si Mr. Valdez at si Harold Badjaras, natiyuhin ni Benjamin ay kapwa napapanood din ng live broadcast ng engagement party na yon ni Sergio Seiko mula sa TV sa loob ng bilangguan. Puno ng galit at nanlilistik ang mga mata ng mga to habang nakatingin sa malaking screen kung saan kitang-kita nila kung gaano kasaya ang dalawa habang sila ay nagdurusa. Pero gaano pa man katindi ang kanilang galit, wala na silang magawa dahil ang 4 na sulok ng bilangguang iyon ang magiging tahanan nila sa loob ng napakaraming taon. At ang pinakahuli si Zoila, na kasalukuyang nakakulong sa correctional, ay napapanood din ang nangyayari mula sa TV. Wala siyang masabi sa anak-anak niya kung hindi nagsisisi siya sa lahat ng kasalanang nagawa. Wala siyang mukha na maihaharap sa babae dahil alam niya sa kanyang puso na naging napakasama niya. Ang tanging na lang niyang hiling na sana'y maging maayos ang buhay nito at magkaroon ng masayang pamilya.